ka. Natutugunan ang pangangailangan mo nang hindi mo nalalaman kung ano. It's because of His gift. You cannot put square pegs in a rounded hole. Hello? Ibig sabihin, dapat maglingkod ka ayon sa iyong spiritual gift. Hello? Amen? Kanya dapat dito, pahalagahan natin kung ano yung ministeryo ng iba. Hindi mo bibigyan ng emphasis lamang yung gusto mo. Hello, amen? At nagagawa mo at wala ka ng pakialam sa iba. Respeto. Hello, amen? Mutual respect. And number 3, we ought to reassure one another. Anong ibig sabihin nito? May mga pagkakataon, mga kapatid, kailangan natin ng comfort. Hindi ko alam, baka meron dito ngayon. Nagde-decide, last Sunday ko na. Pag wala akong narinig na comfort, aalis na talaga ako. Hello, amen? May mga ganun eh. Pero alam nyo, mamaya, sa mensahe, diesel ako eh. Nagsisimula pa lang akong uminit eh. Church as a body. Kailangan ka sa church na ito at kailangan mo ang church na ito. Yan lang. Yan lang. Ang dapat nating bigyan ng mensahe. Sa tagal-tagal ko nagsalita, 1 oras at kalahati. Maaring wala kang natandaan, 2 bagay lang. Kailangan ka sa church na ito. Number 2, kailangan mo ang church na ito. Manatili kang tapat. Tayo magsitayong lahat. While every head be bowed and every eye be closed. Habang matay nakayuko, matay nakapikit. Pastor, sa Sunday school pa lang, narinig ko na ang tinig ng Panginoon. Alam ko na ang Christian Bible Baptist Church is the church for me. Nilagay ako ng Panginoon sa church na ito sapagkat meron akong magagawa, maitutulong sa ikalalago at ikatitibay ng iglesyang aking kinabibilangan. At kailangan ko ang church na ito para ako manatili na lumalakad kasama ni Kristo. Hindi ko na patataasin ang inyong kamay. Sunday school pa lamang kung kayo pinagpala ng Panginoon. I want you to step out of your seat. Dito po sa harapan, kayo makipag-usap sa Panginoon. Tugunin nyo anuman ang naging pangungusap ng Panginoon sa inyo. Come on, lahat ng members ng Christian Bible Baptist Church. I want you to step out of your seat. Come on, kneel down at the front. Give place to others as they come. Sige po. Occupy itong lugar dito sa harapan. Pabayaan niyong makarating ang lahat na gustong makipag-usap sa Panginoon. Makipag-usap kayo sa Panginoon for as long as you want to. Walang pipigil sa inyo. I-acknowledge mo ang kalooban at ang plano ng Panginoon sa iyong buhay. You are saved for a purpose. God has a plan for your life. Dinala ka ng Panginoon sa church na ito not by accident, but according to His divine plan. I-appreciate mo yan. At ngayon, isipin mo,
kung ano ang iko-contribute mo ayon sa kakayanan na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Pray for your church. Pray for your pastor. Your pastor needs burden bearers. Mga balikat na matutuunan ng bigat na kanyang ipinapasan. You are that burden bearer. God wants to bless you so you can be a channel of blessing for this church. And the only reason why God is blessing us is because God wants to use us to be a blessing to others through your church. Para ano? Nananalangin kang pagpalaing ka ng Panginoon kung hindi rin lamang para ikaw ay maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Pinangako na ng Panginoon na hindi kanya pagkukulangin sa lahat ng iyong pangailangan on a daily basis. Your blessings is for you to be a minister to others. Acknowledge God's will. Amang Banal, maraming salamat po. Salamat po na narinig namin ang iyong tinig. Narinig namin ang iyong puso. Nakita namin ang iyong layunin. Narito ang iyong mga anak. Narito ang iyong bayan ng Christian Bible Baptist Church. Salamat po kay Pastor Recto na nakita ko po, Panginoon, sa loob ng maraming taon ay nanatiling magalak, matapat, at mapagbigay para sa iyong gawain. Maging ang kanilang panahon na ginugugol ngayon sa Amerika ay hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa pangailangan ng iglesia na iyong ipinagkatiwala sa Kanya. Salamat na rin, Panginoon, sapagkat na-enjoy nila ang kanilang paglalakbay, ang kanilang panahon na ginugugol sa California sa mga oras na ito. Ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy kang maluwalhati sa kanila at sa iglesyang ito. Pagyamanin niyo po ang lahat ng mga anak mo na matapat, nais tugunin ang iyong kalooban sa kanilang buhay. Pagyamanin mo sila ng higit pa sa kanilang inaasahan, upang sila, Panginoon, ay maging daluyan bawat isa sa pangailangan ng iglesyang ito. Salamat po at inilagay mo sa isang sitwasyon ang Christian Bible Baptist Church upang ikaw ay higit na maluwalhati sa kaparaanang ikaw lamang ang nakakaalam. Panginoon, ang sabi mo po sa Proverbs chapter 21 and verse 1, the hearts of the kings are in your hands, and you turn it whithersoever you list it. Kaya dalangin ko po, Panginoon, to that Indian guy na pinagkatiwalaan mo, Panginoon, ng property titirikan ng gusaling pinagtitipunan ng Christian Bible Baptist Church. Right this very moment, Panginoon, baguhin mo ang kanyang puso. Kayo po, Panginoon, ang gumamit sa kanya. Gaya kung paano mo ginamit si Paraon sa iyong bayan na pinagmatigas mo ang kanyang puso upang sa katigasan ng kanyang puso ay makita ng iyong bayan, makita namin ang kapangyarihan mo na magpapalaya sa iyong bayan.
bandang huli ang kanyang kabagsikan ay iyong pinaamo upang palayain ang iyong bayan. For a short while and then again, pinagmatigas mo na naman upang naising puksain ang iyong bayan only to show again the 11th miracle when you divided the Red Sea for your people to pass on through dry grounds. Panginoon, magagamit mo ang lahat para sa iyong kaluwalhatian. Dumadalangin lamang po kami, Panginoon, sapagkat Ikaw ang nagsabi na kami lumapit sa iyo sa lahat ng aming pangailangan. Pero hindi namin alam kung paano mo tutugunin ang pangangailangan ng iglesyang ito na idinudulog ko sa iyong harapan ngayon. Maluwalhati ka, Panginoon, at huwag mag-alinlangan at huwag matakot ang iyong bayan. Bagkus sila'y magtiwala because you are the same God yesterday, today, and forever. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang aming pagtitipon sa buong umagang ito at sa buong maghapon. Ito pong aking hiling at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po. You may go back to your seat, please. Brother Derek.